Hello mga abangers, good morning. Nandito na ako sa 7-Eleven section ng mga tinapay. Ito na lang kaya ang bilhin ko. Excuse me, is this $20? No? Ang cute. Meron sila nung tinapay na hugis Doraemon. Since nagugutom na ako, pwede na siguro to. Tapos guys, tingnan nyo yung mga motor nandito lang Dito ko na susulitin mag-vlog. Ayan Ang OA naman. Kuha muna ako ng tubig. Na nakalagay sa ganito, chicken siya. Tapos ito na guys, naka $400. Aabot ata ako ng 1,000. Feeling ko sa itsura niya, parang mura to. Papunta dito sa transient namin. Merong, kaysa siguro sa baba na lang tayo mag-discuss po. So yung chinelas ko naman na to, shout out doon sa nagpahiram. Ayan, so medyo dumilim na. Siya. Hello mga abangers. Hello mga abangers, good morning. Narinig niyo siguro ko. Tapos medyo maingay kasi. Okay, sa bababa na lang tayo kasi andito. At yung transient pala namin. Ayan, transient. Nasa akin yung susi. May ibang mga transient pa kasi dito. Since transient nga siya, may makakatabi siyang unit. May katabi kaming unit doon. Tsaka, yun. So, bababa muna tayo kasi medyo maingay itong sounds dito. Automatic lahat. Medyo maliwanag. Ayan, so medyo dumilim na. Okay, automatic. So, sobrang lapit ko at microphone ko. Madilim pa. Okay, so siguro sa baba na lang tayo mag-discuss. Automatic din yung ilaw. Almost lahat dito automatic or lahat talaga is automatic siya. So, paano to? Nakalock siya. Ayun. Ay, sarado. Okay. Ayan guys, so magdi-discuss na lang muna ako ngayon. Good morning mga abangers. So, it's now 4:48 and 4:48 ng umaga, November 18, Monday. And this is our second day dito sa Taipei, Taiwan. And ito nasa likod ko, ito yung gate papunta doon sa aming transient. Okay, so pag bukas mo niyan, lahat dito automatic. Okay, so pag dito sa gate na to, merong susi na automatic siya nalala kapag sinara mo siya. And then pag akyat, meron another pinto na may tinatap lang siya or passcode para makapasok siya. Tapos pagpasok mo doon, parang meron siyang receiving area, ganyan. Tapos meron 3 pinto na kwarto for, transient nga siya. Tapos isa kami doon. And then, ayun, may another pinto na naman siya. Tapos may lock uli siya. Para at least, diba, marami siyang lock. So, safe na safe talaga kahit na nasa transient lang kayo na magre-rent dito. Pero ang kagandahan kasi niyan, mura nga siya siguro. Kaya ito yung kinuha ng ate ko. Ang downside nga lang niya is, since transient nga siya, may possibility kasi na ang mga transient is pwede mong i-tour or room tour or transient home tour. Pwede mong gawin yun kasi talagang pinapaupahan. Pero may mga transient kasi na na siya parang tirahan na siya kumbaga. So parang nakakahiya din na mag-tour doon. Since, yung transient na nakuha din namin dito kasi may pagka-private din siya at saka may-ari din kasi sa kanya is Pinoy. So, yung privacy nun, ang ginawa ko na lang is, hindi ko na lang kayo itutour doon. Okay, kasi medyo private din yung nirent din namin. Ang maganda kasi doon, ayun, ikukwento ko na lang sa inyo kung ano yung nasa loob ng transient namin. May isa siyang kama, which is doon nakahiga yung nanay at tatay ko. Tapos, pinahiram na lang kami ng ate ko ng mattress para doon kami higa ng kuya ko sa may sahig, which is gusto ko naman para mas nakaka-stretch ako. Tapos, yun, may 2 unan para sa parents ko and then 2 unan na hiniram doon sa dorm ng ate ko. Ayun, so syempre since transient nga siya, hindi naman provided yung mga toiletries like panligo, like sabon, bath soap, or shampoo. Pero ang kagandahan dito, pagpunta namin, meron siya yung parang pang hotel na merong free na disposable toothbrush with toothpaste. Meron din body shower gel.
body shower siya. Bigla kasing tumunog yung basta may tumunog doon na bakal. Akala ko may bubukas ng pinto ng gate ng transient. Tapos ay yung mga free, may 3 free na tissue. Tapos may natira pa nga doon na tissue actually, na ang dami niya. Meron pang 3 liters na mineral water na binigay nung may-ari. Ito pa nga guys, hindi ko alam kung sinabi ko na sa inyo na ang may-ari ng transient dito na na-rent ng ate ko is Filipino din siya. Kaya ganun, naka-accommodating. Na alam naman natin transient na hindi sila nagpo-provide ng mga ganitong mga toiletries kasi na-experience ko na rin mag-transient sa Macau na hindi naman ganun lahat pinoprovide lalo na sa mga toiletries. Pero doon sa Macau din kasi na transient na nirent namin is yung pinaka nagplan nung trip namin doon is kaibigan niya yung nirentahan doon na transient. Kaya although wala yung mga toiletries, pinahiram kami ng towel, which is dito naman yung nirentahan naman namin transient dito, wala ring towel siya na pinahiram. Merong isa na towel doon, tapos yung ibang mga bath towel is nanggaling na sa ate ko na binili niya bago yung towel na yon. Since sa lapag kami ng kuya ko, galing lang din sa ate ko yung mga unan, yung kumot, ganun. So, para mga extras lang siya. Pero, I think worth it din na transient. Pero, if ever na backpacker nga kayo katulad ko na kapag nagsosolo travel, mas maganda na kumuha na lang kayo ng like hotel or hostel para at least kompleto na lahat na nandun. And since ako naman is marami kami dito, sulit na sulit talaga itong transient na nirent namin. So, ngayon, nandito ako sa kalsada. Since nakita niyo na may oras, di ba, almost magko 5 a.m. na. Tapos, ito yung kalsada dito ng 5 a.m. Ayan. So, sobrang tahimik. Okay. Walang katao-tao. As in, walang kahit isang tao. Tapos, ayan, ito may ginagawang tren. Skytrain siya. Parang MRT-7 sa Philippines. Ayan. Nung dumating kami, merong bulldozer doon na gumagawa siya. Pero sa ganitong oras, walang gumagawa. Walang worker. Ayan. Wow! Unlike sa Thailand, talagang tuloy-tuloy yung mga motor. Dito may motor doon sa likod ko. Ano siya, huminto talaga. Ay! Oo, kaya pala siya huminto kasi naka-red pa. Okay. So, sumusunod talaga sa policy, Ayun, gusto ko lang i-compare din kasi sa Thailand, di ba? Alam nyo naman na lahat ng mga motor doon, ang bibilis ng takbo. Minsan yung iba talaga tuloy-tuloy sila kahit na may mga tumatawid dito. As long as merong stoplight, nag-stop sila kapag naka-red talaga. Okay, so nandito na tayo doon kasi sa baba ng namin, sa baba ng transient namin, merong convenience store na parang 7-Eleven, pero ang pangalan niya is Simple Mart. So, lalakad lang ng konti galing doon sa namin, sa transient namin. Nandito na ako sa 7-Eleven. Tapos meron din siyang Family Mart doon. Magkatabi lang sila. Ito, pakita ko sa inyo. Doon ako galing kanina. Ayun lang, yung kanto lang na yan. Diyan na yung transient namin. Lakad lang konti. Dito na ako sa may 7-Eleven. Tapos, ayun yung Family Mart. Yan. Tapos, yung batch 1 na pumunta dito noong November 14, ayun, sa may kanto na yan, merong steak na pinagkainan namin nung first day namin dito. Tapos, kakaliwa na dyan, tapos dire-diretso na doon sa kanilang transient. So, yung transient naman doon is sa first floor lang. So, sa lapag lang siya. Ngayon, kaya ako lumabas sa oras ng 5 a.m. Ako 5 a.m. Kasi wala, nagising na ako agad. Tapos sabi nga nung nanay ko, ang aga ko naman magising. Kasi ngayong araw na to, ang trip namin is magi-start ng 9 a.m. Parang, aalis yung service. Kasi today, tsaka tomorrow, meron kaming service na mag-a-assist sa amin, tsaka mag-ahatid sa mga pupuntahan namin. Kaya yun, maganda siya kasi hindi na namin kailangan maglakad or hindi namin mag-commute, ganyan. Lalo na kasama ko yung parents ko. Tapos si tita na nanay ng brother-in-law ko, syempre, para at least hindi na sila mahirapan na lakad-lakad, sasakay sa kung saan-saan na commute, ayan, di ba? So, kayo, nandito na ako sa 7-Eleven, kaya nga ako, ang purpose ko is lumabas ako, hindi para magpapansin sa inyo. Ayan. Kung hindi, nagugutom na din ako, kaya siguro ako nagising. Although, alam mo yung busog na busog ako kagabi sa mga kinain namin doon sa modern toilet. Tsaka yung stinky tofu. Ang sarap ng stinky tofu nila. Pero sabi ng ate ko kasi hindi yun yung pinaka the best ng stinky tofu. Pero nasarapan ako sa stinky tofu na yun kasi ang tamis ng suka niya. Tapos maanghang siya. Kaya nagustuhan ko. Ayan. So may mga kakaunting mga tao na lumalabas ngayon dito. Pero guys, ganitong oras like 5 a.m. wala siyang ulan.
pero medyo basa yung kalsada, parang kakagaling sa ulan ng gabi. Tapos, malamig siya. Kasi nga, bala ko sana, nakasando lang ako nalalabas. Ayan, naka-short. Tapos, itong jacket na to sa pamangkin ko ata na iwan doon sa transient namin. And then, naka-chinelas ako. So, yung chinelas ko naman na to, shout out doon sa nagpahiram ng chinelas na to na katrabaho ng ate ko. Kasi, nung kahapon, bago kami nagpahinga after namin kumain doon sa may steakhouse, pumunta kami doon sa dorm ng ate ko, yung mga lalaki namin, para kunin yung ibang mga mattress, yung una yun, para kukunin ito sa dadali doon sa transient namin. Ayun. So, shout out po sa inyo. Shout out po sa'yo. And, eto na, nandito na ako sa 7-Eleven. Etong 7-Eleven, medyo malaki to Unlike doon sa 7-Eleven na malapit sa hostel ko sa Thailand. Ito siya. Yun. Tapos guys, tingnan nyo, yung mga motor nandito lang, Ayan, Ayan. Tapos ito pa, dun sa dorm kasi ng ate ko, yung pinaka parang receiving area niya bago kayo pumasok mismo dun sa kwarto nila, meron kasing parang mini parking. Parang lahat halos ng tirahan dito, ganun, or kahit mga establishment, meron siyang mini parking or yung hindi agad-agad pintuan. Unlike sa Philippines kasi, may times na yung bangketa or yung daanan ng mga tao, wala na halos talagang madaanan yung tao kasi nga doon nagpa-park yung iba. 'Di ba? Pero dito kung makikita ninyo, nakapark talaga sa labas yung mga motor pero walang nagtatangka, walang kumukuha kasi nga sabi din ng ate ko na talagang halos lahat or sabihin nating lahat talaga merong mga CCTV dito para walang takas kung sino man yung gustong magnakaw ng kung ano man, diba? So ayan, may record sila kasi may CCTV talaga. So ngayon, ito na, papasok na tayo dito sa 7-Eleven. Kahit sobrang dami kong daldal, since nagugutom na ako, hanap tayo ng makakainan. Okay. Alright. Ayan, ganito kalaki. Alright, so bibili muna ako ng tubig. Yun nga, yung tubig, 3 lang kasi yung free doon, 3 liters lang. Ihuli ko na bumili ng tubig. Pero ngayon, bibili muna ako ng makakain. Actually guys, dito sa 7-Eleven, pwede na kayo dito mamili ng mga pasalubong din. Basta malaki yung 7-Eleven. Merong mango jelly. Product of Thailand. Product of Thailand siya. Mango jelly, product of Thailand. Tapos ito, may nakita ko ulit, ang ganda, Hindi ko alam kung ano yan. Parang keychain ata. Instant coffee. Meron pala mga ganito, Bibili tayo ng kape. May kape kasi na dinala doon yung ate ko. Tapos, sabi nung tate ko, kasi tate ko yung unang nagkape doon kahapon bago kami umalis kasi kakagising lang. So, nagkape siya. Yung ate ko kasi bumili siya ng mga toiletries like toothbrush, toothpaste, sabon, bumili din siya. Kahit merong na-provide yung nagpa-rent, bumili siya ng mga toiletries namin doon. And bumili din siya ng kape. Tapos yung kape nga, yun na nga, ang dami kong daldal, Yun nga, yung kape na binili ng ate ko, tinimpla ng tate ko kahapon bago kami umalis. Tapos, hindi ganun katapang yung yung kape. Tapos, wala, para lang siyang lasa daw tea. Pero sabi kasi ng ate ko, yung isang sachet kasi nun, konting tubig lang siya. If dadamihan yung tubig, gawin is 2 sachet. So ngayon, bibili ako ng kape dito para sa amin. In case, kasi hindi ko pa natitiman yung kape doon diba? So in case na lasang tsaa nga siya, ang gagawin ko is ititimpla ko na lang ito para iuwi na lang namin yun doon sa bahay. Ngayon, bibili na lang ako ng kape dito. Pero ang dami kasi. Merong kape ganito, Nescafe. May Nescafe, siguro ito 3-in-1, siguro pang lasang Pinoy to. Ano siya, 99 pesos. Ay, 99 pesos. 99 Taiwan dollar. Tama ba? 99? Oh, okay. Siguro 99 to. Tapos may Lipton, may Ovaltine. May Ovaltine. Ito Ovaltine, Si Kuya, ayan. Yung kuya ko kasi hindi siya ganun makape. Mas gusto niya is hot chocolate, ganun siya. Dahil ayaw niya yung nakakaramdam na parang kumukulo yung tiyan. Ayun, kasi syempre pag nagkakape tayo, most of the time talaga kumukuluan siya natin or napupups tayo, diba? So yun. So ilang pieces kaya to? Ito na lang kaya ang bilhin ko. 12 sachet siya. 12 sachet, stick sachet. Since addict naman din ako sa kape, kunin ko na to. Tapos meron yung Starbucks Toffee Nut Latte, 150 baht. Ay, 150 baht? $150. Ano kaya? Pwede ito Kaso 150 siya. Ang OA naman. Tapos 4 sticks lang. Ito Starbucks Toffee Nut Latte.
4 sticks lang siya, tapos $150. Ito na lang bibiling ko. Tapos meron ditong nagtitinda. Sabi ko na nagtitinda, may stuff dito na isa lang siya. Pero sa alam nyo sa Philippines, pag sa Philippines, ang staff dun, minsan pag ganito kalaki, 3 ang staff. Tapos kapag medyo maliit dito, dalawa sila ganun, tapos may guard pa. Diba? Iba talaga sa Philippines. Pero dito, nag-iisa lang siya. Tapos wala halos tao. Kung sakaling may mangyari man dito na unfortunate, diba? Parang nakakatakot. Pero wala kasing nangyayari ditong ganun. Kaya siguro, confident sila na kahit isa lang yung staff or crew dito ng ganitong oras, okay lang. Andito ako sa fridge station. So, hindi ko alam kung anong bibiling ko. Ito muna, ito lang yung kinuha ko. Parang gatas. Ay, merong Ayan silang ganito. May dinala kasi yung ate ko sa kabilang transient ng prutas na nasa loob ng ref. Tapos, pagbukas ko dun, meron parang tea na nakalagay sa ganito, Nakalagay sa ganito. May tea doon na, ewan ko kung dinala niya ata yun. Ito kaya. Egg pa. Caramel pudding tart. Parang gusto ko itry yung caramel pudding tart. Sarap kasi mga pudding. Pero magkano to? $20 ba to? Makuha mo yan kasi mahal, tas hindi naman pala $20. Excuse me, is this $20? No. No? How much? $49. Thank you. Oh, akala ko $20. Ayun na, akala ko $20 siya. $49. Ay, nakalagay sa likod. Ayun. So, at least may idea na tayo. Yung mga price pala dito sa 7-Eleven or sa, baka mamaya sa ibang din, ibang pamilihan din, nakalagay sa labas. Ay, wait lang. $49. Ay, $49. Nakalagay siya sa likod. Yung ibang mga price. Ito may KitKat, chocolate mochi puff. Parang mahal naman ito sa $49, no? Well, ganun din naman ang mga presyuhan dito. I mean, ganun din naman ang mga presyuhan sa Philippines. Meron silang roast chicken na nakalagay sa ganito. Chicken siya, tapos parang ulam na siya mismo. Magkano to? Oh, $69. Gusto ko to, Ay, kaso, oven. Wala kami microwave oven doon. Para mahirap kainin pag hindi mainit. Wala kami microwave oven doon. So, pag dito oven, ewan ko. Tapos, bili tayo ng saging. May saging. Magkano yung saging? Ay, walang price yung saging. Ito, may saging siya. $30. So, 15 isa. Tignan lang, kuha tayo ng lagayan. Cart. Ayan, kuha tayo ng cart. yung 7-Eleven, may iga rin dyan po. 不行啊，这里我这边我不行，是它你看到我这边要点下去它。 Ayun, kukuha nga pala ako ng saging. Yung saging, $30 lang. Kuha na ako ng 4 para sa amin doon sa transient namin. Although may fruits naman din na binigay yung ate ko na ready to eat na siya, na variety of fruits, bumili pa rin ako ng saging kasi favorite ko talaga ang saging. Ay, may hotdog. Ito na naman si hotdog. Tapos meron din sila mga ganito. Ayun, ito merong mantikilya. Ay, wala sila yung parang hotdog. Ito may hotdog nga. Magkano to? Kuha muna ako ng tubig. Kasi yung tubig, kailangan hindi masyadong malamig dahil yung nanay ko ayaw niya ng malamig. Parehas kami ng nanay ko na ayaw ng malamig na tubig. Yung konting lamig pwede pa, pero yung sobrang lamig ayaw niya. Asan kuha ng tubig na stock? Walang stock. Ayun, dito. Teka ko na to. Ito yung stock ng tubig na hindi malamig. Ayan. So, kukuha tayo ng... Kano to? Hindi ko alam ko. Kasi ayun, 2 tapos 5. pH 9. Parang ang ganda ng lagayan niya, oh. Sige, ito na lang kunin ko. pH 9. Alkaline. Yan. Lumayo ako masyadong lapit. Yan. So, feeling ko sa itsura niya, parang mura to. Wala kasing nakalagay. Hindi ko kasi maintindihan yung price na nakalagay doon. Tapos meron din silang parang bookstore. May bookstore side. Tapos parang candy. Ito, may parang news magazine. And then
Uy, may Kinder Bueno. Yung masarap na chocolate. Ito, may section dito ng mga tinapay. Ayan. Section ng mga tinapay. So, bilhin na tayo dito ng tinapay. Ay, tinapay na isang buo na madami. Tapos papalamanan. Ang laki ng isa. Meron silang parang ganito, oh. Malaki. Nakaluhod na ako kasi nasa baba. At meron din ganito, yung parang baget. $55. Meron silang ganito para $55. Pili ko mga katrabaho ni ate. Sa likod ko, yun, oh. Mga katrabaho ni ate. Siguro. Ito na lang kaya. Tapos bili na lang ako ng palaman. Magkano to? 48 ata to. $48. Walang price. Basta ito bibiling ko. Yung para siyang para siyang tanga. Yun na lang pabibiling ko or yung meron ng palaman. Ay, ganito na lang. Butter bun. $30. Kasi pag ito binili ko, bibili pa ako ng palaman. Pero pag ito kasi, pwedeng... Sige, ito na lang biling ko para pwede pang para pwede pa. Para pwedeng kain kinabukasan. Hindi na lalabas. At tapos meron din siya mga ganito, oh. Yung parang cake. Lemon. $10. 40. Yan ang mga ganyang cake. Ay, merong para siyang pancake. Hopya munggo. Yung parang, ayun, honey pancake nga siya. Ay, ito bibili ako nito para sa nanay ko. Tapos may ganito din Hershey. Ah, wow. Ito kaya, parang gusto ko ito. Instead of ito, ito na lang. Parang masarap to. Yung pancake. Ayan. Ano to? Mga cake din. Parang special cake yung mga nakalagay sa ganito. Ang galing, oh. Station siya na puro tinapay. Ano to? Ah, kay Doraemon nga. Eh, meron silang Doraemon. Ah, ang cute. Meron sila nung tinapay na Huggies Doraemon. Ang cute. Huggies Doraemon yung laman niya. Pakita. Ayun, oh. Ang cute. Huggies Doraemon. Yung laman niya sa loob. Tapos 24 lang siya. Siguro. Condensed milk bread. Meron ganito may mga palaman na $55. Meron din mga ganito. $10. $10 lang. Ay, oo nga. $10. Pili ako nito. Yan, baka ito gusto nila. Yan. Ang dami ko nang binili. For breakfast lang. Ayun na yung mga binili ko for breakfast lang to. Ayan. Dito ko nasusulitin mag-vlog guys kasi pagdating ko doon sa transient, ayoko naman mag-ingay doon at tulog yung mga magulang ko. Tapos ay try ko nga dito sa dito kasi sa side na to kainan dito since wala pa naman mga tao sa ganitong oras, wala pa halos. Tapos meron sila dito yung parang convenience yung card. Kasi magpapaload ako, hindi paturo na lang ako sa ate ko. Nanood kasi ako sa TikTok na kung paano maglo-load kasi yung SIM card ko guys na ginagamit namin for internet dito na kinuha ko sa airport ng Taiwan. 5 gig lang pala siya. 5 gig lang yung data. Good for 1 month. Akala ko kasi nung una unlimited siya. Parang yung sa Thailand, unlimited kasi yung internet ko doon. Akala ko ganun siya. Tapos, kahapon ba yun? Oo, kahapon. Di pa tumatagal ng 24 hours. Inopen ko kasi siya agad for internet. Tapos ginagamit ko siya. And then, biglang nag-warning, nag-send sa akin ng warning text message na na lang, 2 gig left na lang siya. Kasi na-consume na namin is 3 gig kasi nagpapa-hotspot din ako. So, 3 gig na lang. So, tapos kanina, almost 1 gig na lang ata natira. 1 gig na nga lang yung natira. So, magpapaturo ako sa ate ko kung paano ako magre-reload sa 7-Eleven. Although, nakita ko naman na sa TikTok kung paano mag-reload. Mas maganda na, malay mo kasi may pa-reload yung ate ko sa niya, mga online ganyan. Katulad sa Philippines, di
di ba, na pwede kang mag-reload through online mobile, ganyan, mobile app. Like GCash, ganun. Malamang meron din sila dito nun. So, ayun, ano pa ba ang pwede kong bilhin? Mani? Candy kaya. Anong oras na ba? Sobrang tagal ko na dito. Naka 30 minutes na ata ako dito sa ano. Wala, 5:20. So, ayun. Kasi ang pinaka-wake up call kasi namin 6 a.m. sabi ko. Ano pa ba ang pwede kong bilhin? Kasi baka mamaya, may pupuntahan kami ng kakainan kaya hindi ako masyado bumili ng marami. So, pang breakfast lang talaga, tinapay tsaka kape lang to. Noodles. Ayun, noodles nila, 25 lang, oh. $25. Kuha na rin kaya ako ng noodles para in case chili beef flavor. Itong chili, meron silang chili beef flavor. Ito na may station ng mga ano, wow, full station. Mga station to ng ano, ng mga instant noodles. Ayan. Doon kasi sa transient namin, merong ano doon, initan ng tubig. Iniisip ko kung ano yung initan ng tubig, ang nasa isip ko is heater. Ano bang tawag doon? Basta yung initan ng tubig meron doon. Kaya nakapagkape nga yung tatay ko. Tapos ang kukunin ko dito, siguro ano na lang. Merong kimchi flavor, ay may pork stew. Pork stew flavor, minced pork flavor, may seafood. Ang kukunin ko na lang is ito, seafood. May seafood siya. Merong beef flavor, beef. Tapos chili beef flavor na gusto ko naman. Ano pa? May seafood ulit, beef, pork stew. Sige. Yan. May kutsara ba doon? Ay, oo, parang meron mga kutsara naman doon. Kung wala, di bibili, babalik ako dito. So, ano pa ba ang pwede kong bilhin? Kasi mamaya kailangan ko ng sunscreen. Walang sunscreen akong nadala dahil nga ano ako dun sa ano. Baka mamaya yung baggage kasi is ayaw ng... Although yung perfume ko, hindi na 100 ml yun eh. Ano ba yung nakalusot ko na 100 ml? Yung alcohol ko, 100 ml yung nadala ko. Pero nakalusot siya. Ano pa kaya? Panghimagas. Yung kuya ko kasi gusto lagi na may panghimagas eh. Pwede na siguro to. Chichirya. Mga mani-mani. Hindi, wag na. Huwag na tayo bumili ng maraming pagkain kasi nga baka mamaya yung pupuntahan natin is kakain doon. Sayang naman yung tiyan natin kung kakain tayo na marami. Mabilis nga tayo mabusog. I mean, kasi doon, di ba? So, okay, so ito na siguro. Okay na to? Okay, andito na ako sa counter. So, kabayad na tayo. Excuse me, pay. Okay. Mabilis kumilos si kuya. Ay, mga tinapay, $25 doon. Ay, oo po, medyo mura din yung iba. 25. For 112. Yun. Magkano na? Ito na guys, naka $400. Aabot ata ako ng 1,000. Oh, baka maabot tayo ng 1,000. Okay, ito mo. Yes. Ay, pink. Mabot tayo na magkano? 657. Yeah, pang breakfast. So, yun lang. Pang breakfast. Sa amin naman lahat yun. Tapos maganda dito, nilagay siya sa kulay, pink na lagayan. Yung pink kasi na plastic. Panglagayan din siya ng basurahan. So, parang maganda siya na paglagyan ng basurahan mamaya. Sa click of 589. 411. Shashe. Yan, nilapag ko ba dito sa may basket. Ano ko to? Meron silang QR code, oh. Ito yung sukli ko. Tapos merong QR code na mga ganyan-ganyan. Halos lahat ng mga resibo dito may mga QR code. Yung resibo namin sa taxi galing ng airport papunta dito,
papunta dito sa transient namin, merong QR code para sa ratings na ibibigay mo sa driver. Tapos ito may QR code na naman, di ko alam kung anong meron dyan. Pero yung may napanood kasi akong vlog na bumili siya ng milk tea, tapos merong QR code doon, tapos pwedeng maglaro online or i-register online, meron raffle draw, parang ganon. So di ko alam kung ano yan. Tanong ko kay ate kung ano yung meron doon. Ayun, papauwi na ako. Ayun guys, pakita ko, yung kulay pink pala na lagayan. Hindi ko alam kung sino nagsabi nun, na sabi ng ate ko daw na kapag hindi daw kulay pink yung plastic bag na ibibigay mo sa mambabasura dito, hindi daw nila tatanggapin. Kailangan daw talaga is pink. Yun. So kung pink to, baka pwede to magamit sa lagay ng basurahan. So ngayon, pasok na tayo. Dahil lagi nga, lahat nga to is may lock. Kunin na natin yung susi. So ngayon, hanggang dito na lang muna ako mag-vlog or mag-video kasi pag akit ko doon sa transient, ayoko naman mag-video na doon sa loob ng transient kasi nga medyo private siya, tsaka syempre baka natutulog din yung parents ko. At this time, umaambon na siya. Simula doon sa naglakad lang din ako. So umaambon na siya na medyo malakas. Ayan, di ko alam kung nakikita ninyo, umaambon na siya. So medyo umaambon. Ayan, nakikita niyo umaambon siya. Yan. So guys, simula kahapon, simula na nasa airport kami, umuulan na talaga siya. Tapos may mga part talaga na ang lakas ng ulan. Pero maya-maya nawawala siya, umaaraw kaunti, tapos biglang babalik uli yung ulan. Tapos magkakaroon ulit ng araw, ganyan. So paiba-iba yung weather niya. Pero dahil nga sa sinabi ko sa inyo na mag-winter na dito, siguro ito yung parang pinaka pre-weather niya bago mag-winter, yung tag-ulan talaga. Ayan, so pasok na ako kanina. Pandami ko mong kwento, di ba? Sinusulit ko talaga yung pag-vlog dito sa labas para hindi ako maingay dun sa loob ng transient namin. Okay, so yun nga, continuous naman tong vlog ko, kaya subaybayan nyo na lang. Hindi na ako mag-outro. Okay? I don't think so. No.